Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito noong taong 1957 sa isang liblib na baryo sa bulubunduking bahagi ng Siquijor. Namayani ang takot sa puso ng mga tao. Ang baryo ng San Isidro ay tila isinumpa ng kadiliman. Sa loob ng maraming taon, sunod-sunod ang pagkawala ng mga alagang hayop. Nagsimula iyon sa mga kambing, baboy at baka. Ngunit nang maglaon, maging ang mga tao ay nagsimulang maglaho na lamang ng walang bakas. Tuwing may nawawala, wala ni isa mang saksi ang makapagsasabi kung ano ang nangyari. Kinabukasan ay tanging mga punit na damit o ilang patak ng dugo ang natatagpuan sa gilid ng kagubatan. Dahil dito, maagang nagsasara ang mga pintuan ang mga residente kapag sumapit ang dilim. Wala nang nangangaas lumabas ng kanilang tahanan. Maraming bulong-bulungan ang kumalat. May nagsasabing mga engkanto ang may kagagawan. May ilan namang naniniwalang may mabangis na hayop na gumagala sa kagubatan. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, alam ng karamihan ng katotohanan, may mga aswang sa kanilang baryo. Subalit walang sino man ang may lakas ng loob upang sabihin iyon ng hayagan. Isang hapon, habang ang mga magsasaka ay abala sa pag-aani ng kamote, may isang estranghirong lalaki ang dumating sa baryo. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, may taglay siyang malaking lagari, martilyo at ilang kasangkapan sa pagkakarpintero. Nakasuot siya ng simpleng damit at may dalang lumang bayong sa kanyang likuran. Ang kanyang pangalan ay Ramon. Lumapit sa tindahan ni Aling Marta. "Magandang hapon po. Naghahanap po sana ako ng mapagtatrabuhan dito sa inyong baryo." Pinagmasdan siya ng matanda. "Mukha kang karpintero." "Opo." "Kailangan nga namin ng karpintero. Maraming bahay dito ang kailangang kumpunihin." Ngumiti si Ramon. Nagpasalamat siya at agad na nagtungo sa bahay ng kapitan ng baryo. Malugod siyang tinanggap ni Kapitan Losyo. Matagal nang naghahanap ang baryo ng bihasang karpintero dahil maraming bahay ang nasira matapos ang sunod-sunod na bagyo. Nang makita ang husay ni Ramon sa paggawa ng kahoy, agad siyang binigyan ng trabaho. Makalipas ang ilang araw, naging pamilyar na siya sa karamihan ng mga residente. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mga tao. Hindi tunay na karpintero si Ramon. Isa siyang albularyong sinanay ng kanyang lolo mula pagkabata. Bago pumanaw ang matanda, ipinagkatiwala nito kay Ramon ang isang sinaunang agimat na maraming henerasyon nang ipinapasa sa kanilang angkan. Ayon sa kanyang lolo, ang agimat na iyon ay nilikha upang labanan ng mga nilalang ng kadiliman. Ilang buwan bago siya dumating sa Siquijor, nakarating sa kanya ang balita tungkol sa baryong pinaghihinalaang pinamumukaran ng mga aswang. Dahil dito, nagpasya siyang magpanggap bilang karpintero upang makapasok sa baryo nang hindi naghihinala ang mga nilalang sa kanyang hinahanap. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang karpintero. Sa gabi naman, lihim siyang nagmamasid. Pinag-aaralan niya ang kilos ng bawat residente. Inaalam kung sino sa kanila ang tao at kung sino ang nagtatagong halimaw. Makalipas ang 2 linggo, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang pangyayari. May ilang residente na bihirang lumabas kapag tirik ang araw. May mga bahay na laging sarado ang mga bintana. May mga taong tila umiiwas kapag nababanggit ang mga nawawala sa baryo. Isang gabi, habang naglalakad si Ramon malapit sa gilid ng kagubatan, may napansin siyang matandang babae na nagmamadaling naglalakad. Tahimik niyang sinundan ito. Pumasok ang babae sa masukal na bahagi ng kagubatan. Nagtago si Ramon sa likod ng malaking puno. Mula roon ay nakita niyang nakipagkita ang babae sa 3 lalaki. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Ang kanilang mga mata ay tila namumula sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang nakaramdam si Ramon ng malamig na hangin.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang agimat na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Agad itong uminit. Palatandaan niyon na may presensya ng kasamaan. Hindi na siya nagtagal. Tahimik siyang bumalik sa baryo. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa San Isidro, nakatsak siyang hindi katang-isip lamang ang mga kwento. May mga aswang nga sa baryo at tila mas marami sila kaysa sa kanyang inaasahan. Kinabukasan ay pinagpatuloy ni Ramon ang kanyang trabaho. Tulad ng dati, maagang nagtipon ng mga residente upang panoorin ang kanyang paggawa ng bagong bahay para sa pamilya ni Mang Isko. Habang nagtatrabaho, tahimik niyang inobserbahan ng mga tao sa paligid. Isa-isa niyang inaalala ang mga mukha ng kanyang nakita sa kagubatan. Ngunit walang anumang bakas ang kakaibang kilos mula sa kanila. Mistula silang ordinaryong mamamayan, magagalang, palangiti, masisipag. Ngunit alam ni Ramon na ang tunay na panganib ay kadalasang nagkukubli sa likod ng mabubuting anyo. Lumipas ang mga araw, patuloy ang kanyang lihim na pagmamatsyag. Isang gabi, may kumatok sa kanyang inuupahang silid. Pagbukas niya ng pinto, ay bumungad ang isang matandang lalaki, si Mang Silo. Isa itong pinakamatandang residente ng baryo. "Maaari ba kitang makausap?" tanong nito. Pinapasok niya ang matanda. Tahimik muna itong umupo bago nagsalita. "Alam kong hindi ka ordinaryong karpintero." Nanlaki ang mga mata ni Ramon, ngunit hindi siya nagsalita. Matagal siyang tinitigan ng matanda. 20 taon na akong naninirahan dito. Marami na akong nakitang dumating at umalis. Ngunit iba ka." Nanatiling tahimik si Ramon. Napabuntong hininga si Mang Silo. "Kung ano man ang pakay mo rito, mag-ingat ka." "Bakit po?" Dahan-dahang yumuko ang matanda. "Dahil hindi lamang iisang pamilya ng aswang ang nasa baryong ito." Napatayo si Ramon. "Anong ibig ninyong sabihin?" "May 2 angkan." "2 angkan?" Tumango si Mang Silo. "At matagal na silang nag-aagawan sa kapangyarihan." Ikwininto ng matanda ang lihim na matagal nang itinatago ng baryo. Maraming taon nang nakalipas nang dumating ang 2 pamilya ng San Isidro. Pareho silang mayaman, parehong maimpluwensya. Ngunit hindi alam ng mga tao noon na pareho rin silang mga aswang. Sa loob ng mahabang panahon ay lihim silang namuhay kasama ng mga residente. Hanggang sa unti-unting nagsimulang mawala ang mga tao. Ngunit walang makapagsumbong, walang makalaban. Dahil sino mang magtangkang magsiwalat ng kanilang lihim ay hindi na muling nakikita. Habang nakikinig si Ramon, lalo niyang nauunawaan ang lawak ng panganib ng kanyang kinaharap. Hindi lamang isang grupo ng mga halimaw ang kanyang kalaban, 2 buong angkan ng mga aswang ang nagkukubli sa baryo. At maaaring marami sa mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw ang kabilang sa mga ito. Bago umalis si Mang Silo ay iniabot nito ang isang lumang rosaryo. "Matagal ko na itong iniingatan." Tiningnan ni Ramon ang rosaryo. Luma na ito ngunit maayos pa rin. "Ayon sa aking ama, may basbas ito sa isang banal na pare." Tinanggap yun ni Ramon. Nagpasalamat siya sa matanda. Pagkaalis nito ay matagal siyang nag-isip. Alam nang nagsisimula pa lamang ang kanyang misyon. Habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, lalo ring lumalapit ang panganib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakatanaw siya sa madilim na kagubatan ng Sikihor. Sa kanyang pakiramdam, may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kailaliman ng dilim. At alam niyang hindi magtatagal ay matutuklasan ng mga aswang na may isang mga ngaso nang dumating sa kanilang baryo. Mula nang makausap ni Mang Silo, lalo naging maingat si Ramon sa bawat kilos na kanyang ginagawa. Alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring magbunyag ng kanyang tunay na pakay sa baryo. Sa mga sunod na araw ay pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang karpintero. Gumagawa siya ng mga bagong dingding,
nag-aayos ng mga bubong at tumutulong sa mga magsasakang nangangailangan ng pagkukumpuni ng kanilang mga bahay. Dahil dito, lalo siyang nakikilala at pinagkakatiwalaan ng mga residente. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pananatili sa San Isidro, lalo rin niyang nakikita ang mga bagay na hindi napapansin ng ordinaryong tao. May mga bahay na tila walang usok mula sa kalan kahit araw-araw ay may nakikitang nakatira roon. May mga residente na bihirang makita tuwing tanghali, ngunit aktibong gumagala kapag papalubog na ang araw. May mga batang tila laging payat at maputla kahit sapat naman ang kanilang pagkain. Isang hapon ay nagtatrabaho si Ramon sa bahay ni Mang Isko nang mapansin niya ang isang batang babae na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Lumapit si Ramon. "Ano ang pangalan mo?" "Los." "Anak ka ba rito sa baryo?" Tumango ang bata. Napansin niyang tila may nais itong sabihin. Ngunit bago pa ito makapagsalita ay may babaeng mabilis na lumapit. Hinilan nito ang bata palayo. Halatang natakot ang babae nang makita si Ramon na kausap ang bata. Mula noon ay madalas na niyang makita si Los, palaging tahimik, palaging nag-iisa at palaging tila may gustong ipabatid. Isang gabi, habang nagpapahinga si Ramon sa kanyang silid, may narinig siyang mahinang katok sa bintana. Nang kanyang silipin ay wala siyang nakitang tao, ngunit sa ibaba ng bintana ay may nakalagay na maliit na supot. Kinuha niya iyon. Sa loob ay may peraso ng papel. Nakasulat doon ng ilang salita. "Huwag kang magtiwala kay Don Emilio." Nanlamig ang kanyang katawan. Si Don Emilio ang pinakamayamang tao sa baryo. Isa rin ito sa mga taong madalas niyang nakakasalamuha. Magalang ito, mapagbigay at iginagalang ng lahat. Ngunit kung totoo ang babala, maaaring isa ito sa mga aswang na kanyang hinahanap. Muling sinuri na Ramon ang paligid ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan ay sinimulan niyang obserbahan si Don Emilio. Napansin niyang maraming tao ang madalas pumunta sa malaking bahay nito, ngunit may ilan sa mga taong iyon na hindi na muling nakikita pagkaraan ng ilang araw. May mga magsasakang umaalis upang magtrabaho roon, ngunit bigla na lamang nawawala. Kapag tinatanong ang pamilya ng mayaman, lagi nilang sinasabing lumipat lamang ng ibang lugar ang mga ito. Ngunit walang sino man ang nakakatiyak. Habang lumalalim ang kanya pagsisiyasat, lalo niyang nararamdaman na may mga matang nakamasid sa kanya. Kapag naglalakad siya sa gabi, tila may sumusunod. Kapag nagtatrabaho siya sa araw, may mga taong palihim na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung tao o aswang ang mga ito, ngunit alam niyang hindi na siya ligtas. Isang gabi, nagpa siya sang sundan si Don Emilio. Tahimik niyang tinutunto ng lalaki hanggang sa gilid ng kagubatan. Doon ay nakita niyang nakikipagkita ito sa ilang residente. Kabilang sa mga iyon ang matandang babae na una niyang nakita sa kagubatan. Mula sa kanyang pinagtataguan ay nakita niyang may dinadala silang isang malaking sako. Nang mabuksan ito, halos mawalan siya ng hininga. May katawan ng isang tao sa loob. Isang binatang magsasaka na ilang araw nang nawawala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon ay wala ng duda. Natagpuan na niya ang isa sa mga pugad ng mga halimaw. Ngunit habang siya ay nagmamasid, biglang lumingon ang matandang babae. Direktang tumingin ito sa kanyang pinagtataguan. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay nitong mata. Matingkad na pula at puno ng mabangis na gutom. Agad na yumuko si Ramon sa likod ng malaking puno. Tahimik siyang nanatili roon. Ayaw niyang mahalata. Ngunit ilang sandali lamang ay naramdaman niyang may paparating. May mabibigat na yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang agimat na nakasabit sa kanyang liig. Muli itong uminit, palatandaan nang nalalapit na ang panganib. Mabilis siyang umatras sa likod ng mga damuhan. Mabuti na lamang at makapal ang kagubatan. Hindi siya agad nakita ng mga nilalang. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng matandang babae. "May ibang tao rito." Naging tahimik ang paligid.
Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Ramon, ngunit hindi siya natinag. Ilang minuto ang lumipas bago muling nagsalita si Don Emilio. Wala akong naamoy na tao. Ngunit may nagmamasid sa atin. Kung mayroon man, hahanapin natin siya. Nagkalat ang mga ito sa paligid. Isa-isang sinuyod ang kagubatan. Alam ni Ramon na hindi siya maaaring manatili roon ng matagal, kaya dahan-dahan siyang kumapang palayo. Mabuti na lamang at sanay siya sa ganitong sitwasyon dahil sa mga itinuro ng kanyang lolo. Tahimik siyang nakalayo ng hindi nahahalata. Ngunit nang makabalik siya sa baryo ay may kakaiba na siyang napansin. May isang taong naghihintay sa kanyang silid. Nakatayo ito sa labas ng kanyang inuupahan. Si Luz, ang batang babae. Nang makita siya nito ay mabilis itong lumapit. Mang Ramon? Ano yun, Iha? Lumingalinga muna ang bata bago nagsalita. Nakita ka nila? Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino? Ang mga aswang? Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Totoo bang alam mo sila? Tumango si Luz. May luha sa mga mata nito. Pinatay nila ang aking ama Natahimik si Ramon. at gusto nila akong isama sa kanila. Napansin niyang nanginginig ang bata. Dahan-dahan niya itong ipinaupo. Ikwininto ni Luz ang matagal ng lihim ng baryo. Ayon dito, maraming pamilya ang lihim na kabilang sa 2 angkan ng mga aswang. Marami na silang nabiktima sa loob ng mahabang panahon, ngunit walang makapagsumbong dahil sa takot. Ang kanyang ama ay isa sa mga nagtangkang magsiwalat ng katotohanan. Pagkaraan lamang ng ilang araw ay natagpuan itong patay sa kagubatan. Simula noon ay wala nang nagtangkang lumaban, maliban kay Mang Silo at ngayon kay Ramon. Narinig ko silang nag-uusap kagabi. Ano ang sabi nila? Hahanapin ka nila? Tahimik na nag-isip si Ramon. Alam niyang nagsisimula nang lumapit ang tunay na panganib. Hindi na siya simpleng estranghero sa paningin ng mga halimaw. Isa na siyang banta. At kapag nakumpirma nila kung sino siya, hindi sila magdadalawang isip na patayin siya. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang tumibay ang kanyang pasya. Sa wakas ay natuklasan niya na ang katotohanan. At habang nakatanaw siya sa madilim na kagubatan ng Siquijor, isang panata ang kanyang ginawa sa sarili. Hindi siya aalis sa baryong iyon hanggat hindi niya nililigtas ang mga inosenteng mamamayan. Kahit pa nangangahulugan iyon ng pakikipagdigma sa buong angkan ng mga aswang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinayuhan ni Ramon si Luz na huwag muna siyang lapitan sa harap ng ibang tao. Ayaw niyang mapahamak ang bata dahil sa kanyang misyon. Tumango si Luz at tahimik na umalis. Naiwan si Ramon na mag-isang nag-iisip sa loob ng kanyang silid. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay ng matagal. Kung totoo ang sinasabi ni Luz, nagsisimula nang magkinala ang mga aswang sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya sa pagkukumpuni ng isang bahay, muling nilapitan siya ni Mang Silo. Tila may bumabagabag sa iyo, sabi ng matanda. Maya-maya ay nagkwento si Ramon tungkol sa kanyang natuklasan. Tahimik na nakinig si Mang Silo. Nang matapos siya ay napabuntong hiningang matanda. Panahon na marahil upang malaman mo ang isa pang lihim. Ano po iyon? Maya-maya ay tumingin ito sa paligid bago siya inakay papunta sa likod ng baryo. Naglakad sila ng halos 1 oras hanggang makarating sa masukal na bahagi ng kagubatan. Doon natuklasan ni Ramon ang isang lumang kapilyang nyari sa bato. Halos natatakpan na ito ng mga ugat at halaman. Mukhang ilang dekada nang walang gumagamit. Ano ang lugar na to? Tanong niya. Mahigit 50 taon nang nakatayo ang kapilyang ito. Lumapit si Mang Silo sa lumang pintuan. Ayon sa matanda, itinayo iyon noon ng isang paring dumayo sa Siquijor upang labanan ng mga aswang na naninirahan sa kabundukan. Marami umanong nilalang ng kadiliman ang nasawi noon, ngunit nang mamatay ang pari ay unti-unting bumalik ang mga aswang. At nang dumami muli ang kanilang bilang, tuluyan nilang iniwasan ang lugar na iyon. Pumasok sila sa loob.
Sa gitna ng kapilya ay may lumang altar, may mga sirang rebulto, may mga kupas na larawan ng mga santo. Ngunit may isang bagay na agad napansin ni Ramon. Sa likod ng altar ay may nakatagong silid. Nang buksan niya ito ay natagpuan niya ang ilang lumang aklat, mga rosaryo, mga bote ng langis at ilang kahoy na kahon. Isa-isa niyang sinuri ang mga iyon. Sa loob ng isang kahon ay may natagpuan siyang lumang itak. Nang kanyang hawakan ng sandata ay biglang uminit ang kanyang agimat. Napakunot-noo siya. Hindi ordinaryong itak ang kanyang hawak. May mga sinaunang simbolong nakaukit sa talim nito. Pag-aari iyon ng pare, paliwanag ni Mang Silo. Marami siyang napatay na aswang gamit ang sandatang iyan. Tahimik na pinagmasdan ni Ramon ang itak. Pakiramdam niya ay matagal niya na itong hinahanap. Mula noon ay nagsimula siyang bumisita sa kapilya tuwing gabi. Doon siya nagdarasal. Doon rin niya pinag-aaralan ng mga lumang aklat na naiwan ng pare. Unti-unti niyang natututunan ang mga lihim na kaalaman tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang nauunawaan ang tunay na kalaban na kanyang kinaharap. At lalo rin niyang nakikilala ang kanilang kahinaan. Ngunit hindi niya alam sa kabilang panig ng baryo. May mga matamang nakamasid sa bawat kilos niya at nagsisimula ng magtipon ang mga aswang upang pag-usapan kung paano siya papatayin. Makalipas ang ilang linggo, tila naging tahimik ang baryo. Walang nawawalang tao, walang kakaibang pangyayari. Ngunit sa karanasan ni Ramon, ang katahimikan ay kadalasang tanda ng paparating na unos. Isang umaga, nagulat siya nang hindi makita si Mang Silo sa kanyang bahay. Karaniwan ay maaga itong nagigising upang maglinis ng bakuran. Ngunit ng araw na iyon, sarado ang pintuan. Tahimik ang paligid. Lumapit si Ramon at kumatok. Walang sumagot. Muli siyang kumatok, ngunit wala pa ring tugon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Pumukas ito. Pumasok sa loob. Walang tao. Magulo ang mga gamit. May natumbang silya. May mga bakas ng pagkakibaka. Agad niyang naunawaan ang nangyari. May kumuha kay Mang Silo. Mabilis siyang lumabas at sinimulang magtanong sa mga kapitbahay. Ngunit walang nakakakita. Walang nakarinig. Parang naglahaw na lamang ang matanda sa hangin. Nang gabing yun ay lihim siyang nagtungo sa kagubatan. Bitbit niya ang lumang itak ng pare. Nakasabit sa kanyang liig ang agimat at nasa bulsa niyang rosaryong ibinigay ni Mang Silo. Tahimik siyang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maya-maya ay nakarating siya sa bahaging madalas pagtipunan ng mga aswang. Doon na may naamoy siyang sariwang dugo. Sinundan niya ang amoy hanggang makarating siya sa isang malaking kuweba. Mula sa labas ay naririnig niya ang may hinang tinig. Dahan-dahan siyang sumilip at halos tumitigil ang kanyang paghinga. Sa loob ng kuweba ay nakita niya ang mahigit 20 katao. Kilala niya ang karamihan sa kanila. Mga residente ng baryo, mga magsasaka, mga tindero, mga manggagawa. Ngunit ngayon ay nakita niya ang kanilang tunay na anyo. Namumula ang kanilang mga mata, mahahabang kanilang mga pangil. At sa gitna nila ay nakatali si Mang Silo. Duguan, mahina, ngunit buhay pa. Nang sandaling iyon ay nag-init ng husto ang agimat ni Ramon. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Ngunit alam din niyang hindi pa iyon ang tamang oras upang sumalakay. Napakarami ng kanyang kalaban. Kung magpapadala sa bugso ng damdamin, pareho lamang silang mamamatay ni Mang Silo. Kaya pilit niyang kinontrol ang sarili. Tahimik siyang umatras mula sa kuweba habang naglalakad pabalik sa baryo. Isang mabigat na pasya ang kanyang ginawa. Panahon na upang ihanda ang kanyang sarili para sa digmaan. Dahil malinaw sa kanya ngayon ang katotohanan, hindi lamang iilang aswang ang nasa San Isidro. Halos kalahati ng baryo ay nasa ilalim ng impluwensya ng kadiliman. At upang mailigtas ang mga inosente, kailangan niyang harapin ang pinakamadugong laban sa kanyang buhay. Magdamag na hindi nakatulog si Ramon matapos niyang makita si Mang Silo sa loob ng kuweba ng mga aswang.
Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang larawan ng matandang nakatali at sugatan. Alam niyang bawat oras na lumilipas ay lalong naglalagay sa panganib ang buhay nito. Ngunit alam din niyang hindi sapat ang lakas ng loob lamang upang mailigtas si Mang Silo. Kailangan niyang maganda. Kinabukasan ay nagtungo siya sa lumang kapilya sa kagubatan. Dala niya ang lumang itak na iniwan ng pare. Sa loob ng kapilya ay muling binuklat ni Ramon ang mga sinaunang aklat. Isa-isa niyang pinag-aralan ng mga tala ng pare tungkol sa mga aswang ng Siquijor. Doon niya natuklasan na ang 2 angkan ng mga aswang sa San Isidro ay kabilang sa mga pinakamatatandang lahi ng mga nilalang ng kadiliman sa buong pulo. Sa loob ng maraming dekada ay palihim silang namumuhay kasama ng mga tao. Pinapalawak nila ang kanilang impluwensya habang unti-unting pinapahina ang mga pamilya ng baryo. Natuklasan din ni Ramon na may isang pinuno ang bawat angkan. Si Don Emilio ang namumuno sa unang angkan, samantala ang ikalawang angkan ay pinamumunuan ng isang matandang babae na kilala sa baryo bilang Aling Candida. Pareho silang makapangyarihan, pareho silang matagal nang nabubuhay, at pareho silang kinatatakutan maging ng kanilang mga kasamahan. Habang nagbabasa si Ramon ay may nahulog na lumang papel mula sa isa sa mga aklat. Pinulot niya ito. Isa pala itong mapa. Nakalagay rito ang ilang lugar sa kagubatan ng San Isidro. At sa gitna ng mapa ay may isang simbolong nakaguhit, isang malaking kuweba. Napansin niyang iba ito sa kuweba kung saan nakita si Mang Silo. Nang mabasa niya ang nakasulat sa ibaba ng papel ay agad siyang napaisip. Ayon sa tala, iyon ang pangunahing pugad ng 2 angkan. Doon umano nagtitipon ang kanilang mga pinuno. Doon rin nila itinatago ang kanilang mga lihim at doon nakalibing ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa mapa. Alam niyang mahalagang impormasyon iyon. Mula sa araw na iyon ay nagsimula siyang mag-ipon ng mga kailangan. Nangulikta siya ng mga halamang kinagamit laban sa masamang nilalang. Naghanda siya ng langis na pinagdasalan sa loob ng kapilya at gabi-gabi ay nagsanay siya gamit ang lumang itak. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo siyang tumitibay. Ngunit habang siya ay naghahanda, lalong naghihirap si Mang Silo sa kamay ng mga aswang at hindi na magtatagal bago magpasya ang mga ito kung ano ang kanilang gagawin sa matanda. Makalipas ang 3 gabi, nagpasya si Ramon na kumilos. Hindi niya na kayang maghintay pa. Kapag lalo pa siyang magpatumpik-tumpik, maaaring huli na ang lahat para kay Mang Silo. Pagsapit ng hating gabi ay tahimik siyang nagtungo sa kuweba. Maliwanag ang buwan, ngunit makapal ang mga ulap sa kalangitan. Mistulang nakikiisa ang kalikasan sa panganib na kanyang haharapin. Pagdating niya sa paligid ng kuweba ay agad siyang nagtago sa likod ng mga bato. Tahimik niyang minasdan ang lugar. May mga bantay. 5 silang nakapwesto sa bungad ng kuweba. Ang anyong tao sa unang tingin. 5 silang nakapwesto sa bungad ng kuweba. Mga anyong tao sa unang tingin. Ngunit alam niyang mga aswang ang mga ito. Huminga ng malalim si Ramon. Inilabas niya ang maliit na buti ng langis. Pinahiran niya nito ang talim ng kanyang itak. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang agimat. Tahimik siyang nanalangin. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula siyang gumalaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa unang bantay. Hindi siya napansin nito. Sa isang mabilis na galaw ay napabagsak niya ang bantay bago pa ito makapagbigay ng babala. Sunod niyang nilapitan ang ikalawa at pagkatapos ay ang ikatlo. Ngunit ang maabot niya ang ika-4 na bantay ay nagkamali siya ng hakbang. Nalingat ang aswang, agad itong lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob lamang ng isang iglap ay nabunyag ang kanyang presensya. Tumakbo ang aswang upang magbigay ng babala. Ngunit mabilis na kumilos si Ramon. Naabutan na ito bago pa makarating sa bungad ng kuweba. Gayunman, huli na ang lahat. Narinig na ng iba ang kaguluhan. Mula sa loob ng kuweba ay nagsimulang lumabas ang mga aswang. Sunod-sunod, marami, napakarami.
Ngunit hindi umatras si Ramon. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang itak. Isa-isang lumapit ang mga nilalang. Sa bawat pagtatangka nilang sugurin siya ay buong tapang ng sinalubong ang mga ito. Unti-unti siyang nakapasok sa loob ng kuweba. Sa kailaliman nito ay nakita niya si Mang Silo. Nakatali pa rin, halos hindi makatayo. Ngunit nang makita nito si Ramon ay nagkaroon ng pag-asa ang kanyang mga mata. "Ramon!" mahina nitong sabi. Mabilis na nilapitan ni Ramon ang matanda. Pinutol niya ang mga tali. Tinulungan niya itong makatayo. Ngunit bago sila makaalis ay lumitaw sa kanilang harapan si Don Emilio. Kasama nito si Aling Candida. Tahimik silang nakatingin, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Ikaw pala ang mangangahas na gumulo sa aming baryo," malamig na wika ni Don Emilio. Humakbang si Ramon sa harap ni Mang Silo. Mahigpit niyang hawak ang kanyang itak. "Matatapos ng inyong paghahari." Napangiti si Aling Candida, ngunit walang kabutihan sa ngiting iyon. Puno iyon ng puot at gutom. Sa sandaling iyon ay alam ni Ramon na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban, sapagkat ang dalawang pinuno ng mga aswang ay nasa kanyang harapan na. At ang susunod na pagkikita nila ay maaaring magtakda ng kapalaran ng buong baryo ng San Isidro. Tahimik na nakatayo si Ramon sa harap ni na Don Emilio at Aling Candida. Sa kanyang likuran ay si Mang Silo na halos hindi na makatayo dahil sa mga sugat na tinamo nito sa pagkakabihag. Unti-unting nagsilabasan ng iba pang mga aswang mula sa kailaliman ng kuweba. Pinalibutan nila ang dalawa. Mistulang wala ng daan upang makatakas. Ngunit hindi natakot si Ramon. Mula pa lamang sa kanyang pagdating sa San Isidro ay alam niya nang darating ang araw na ito. Maigpit niyang hinawakan ang lumang itak ng pari. Nag-init ang agimat sa kanyang dibdib. Para bang nagbibigay ito ng lakas at tapang sa oras ng matinding panganib. Humakbang si Don Emilio. Hindi na ito mukhang tao. Lumitaw ang tunay nitong anyo. Napula ang mga mata nito. Umaba ang mga pangil. Naging matulis ang mga kuko. Kasunod nito ay nagbago rin ang anyo ni Aling Candida. Mistulang isang nilalang na matagal nang namumuhay sa kadiliman. Puno ng puot ang mukha nito. "Maraming taon na naming itinago ang aming lihim. Ngunit isang dayuhan ang sumira sa lahat," sabi ni Don Emilio. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip ay inihanda niya ang kanyang sarili. Mabilis na sumungod ang unang pangkat ng mga aswang. Agad niyang sinalubong ang mga ito. Sa makitid na bahagi ng kuweba ay sa isang bumagsak ang mga umaatake. Ngunit habang tumatagal ang laban ay lalo silang dumarami. Paulit-ulit siyang sumusugod. Paulit-ulit ding bumabangon ng mga kalaban na puno ng sigawan at kaguluhan ng loob ng kuweba. Sa gitna ng labanan ay nakita niyang unti-unting lumalapit si Don Emilio. Naghihintay ito ng tamang pagkakataon, at nang mapagod si Ramon matapos harapin ang sunod-sunod na mga kalaban, bigla itong sumalakay. Muntik nang tamaan ang kanyang liig, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Nagtagpo ang kanilang mga sandata. Nagpalitan sila ng mapabangis na atake. Malakas si Don Emilio, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ngunit hindi nagtagal ay napansin ni Ramon na unti-unti itong nangihina sa bawat tama ng pinagbasbasang itak. Dahil doon ay lalo niyang pinatindi ang kanyang pag-atake. Sa huli ay nagawa niyang tamaan ng dibdib ng pinuno. Napaatras si Don Emilio na puno ng galit ang mukha nito. Muli itong sumugod, ngunit sa pagkakataong iyon ay naging mabilis si Ramon. Sa isang malakas na hampas ay tuluyang niyang napabagsak ang pinuno ng unang angkan. Unti-unting nawalan ng lakas si Don Emilio hanggang sa hindi na ito muling makabangon. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nakatayo pa si Aling Candida at mas mabagsik ito kaysa kay Don Emilio. Bigla itong tumalon at mabilis na sumugod. Nahagip nito ang balikat ni Ramon. Napatras siya, naramdaman niya ang matinding sakit, ngunit hindi siya sumuko. Muling nag-init ang kanyang agimat. Naalala niya ang kanyang lolo. Naalala niya ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga aswang. Naalala niya ang mga inosenteng taga-baryo na matagal nang nabubuhay sa takot.
Sa huling pagkakataon ay buong lakas niyang hinarap si Aling Candida. Nagpalitan sila ng mabibilis na galaw hanggang sa dumating ang sandaling nagkamali ang matandang aswang. Isang maliit na pagkakamali at iyon na ang kanyang hinihintay. Buong lakas niyang inundayan ang kanyang itak. Tumama ito na paatras si Aling Candida. Muling sumiklab ang galit nito, ngunit hindi na nito nagawang makalapit pa. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak ito sa sahig ng kuweba. Kasabay ng pagbagsak ng dalawang pinuno ay nagsimulang magtakbuhan ng natitirang mga aswang. Ang iba ay nagsitakas sa kalaliman ng kagubatan, ang iba naman ay tuluyang naglaho sa dilim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nabasag ang kapangyarihang nagahari sa San Isidro. Mabilis na inalalayan ni Ramon si Mang Silo palabas ng kuweba. Pagsapit nila sa baryo ay nagsimula ng magpukang liwayway. Unti-unting nagtipon ng mga residente. Nakita nila ang sugatang matanda. Nakita rin nila ang kalagayan ni Ramon. At sa wakas ay nalaman nila ang katotohanan. Ikiwininto ni Mang Silo ang lahat. Ang mga lihim na matagal nang itinago. Ang dalawang angkan ng mga aswang at ang pakikipaglaban ni Ramon upang mailigtas ang baryo. Marami ang napaluha. Marami rin ang nagulat. Hindi nila akalaing sa loob ng napakaraming taon ay kasama na pala nila sa pamumuhay ang mga nilalang na kanilang kinatatakutan. Sa mga sumunod na linggo ay nagtulungan ng mga residente upang linisin ang baryo. Sinunog nila ang mga pugad ng mga aswang, isinara ang mga kuweba at sama-sama nilang pinantayan ang kanilang komunidad. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa San Isidro. Nawala ang mga pagkawala ng tao. Nawala ang takot na matagal nang bumalot sa kanilang mga gabi. Muling naging masigla ang baryo. Ang mga bata ay nakapaglaro na ng walang pangamba. Ang mga magsasaka ay nakapagtrabaho ng may kapatanagan. At ang mga pamilya ay muling nakatulog ng mahimbing. Makalipas ang ilang buwan ay ganap nang gumaling si Mang Silo. Naging simbolo siya ng katatagan para sa buong baryo. Si Los naman ay kinuha ng ilang mababait na sa residente upang maalagaan. Nagkaroon siya ng bagong pamilya at bagong pag-asa sa buhay. Samantala, nanatili muna si Ramon sa San Isidro. Tinulungan niya maayos ang mga bahay na napabayaan sa loob ng maraming taon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapanggap bilang karpintero. Ngunit ngayon ay alam na ng mga tao ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi bilang isang tanyag na bayani, kundi bilang isang taong handang magsakripisyo para sa iba. Isang gabi, habang nakatanong sa kabundukan ng Siquijor, nilapitan siya ni Mang Silo. Tahimik na muli ang baryo. Ngumiti si Ramon. Matagal itong ipinagdasal ng mga tao. Tumango ang matanda, at ikaw ang naging sagot sa kanilang panalangin. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip ay tumingin sa malayong kagubatan. Alam niyang marami pang lugar ang nangangailangan ng tulong. Marami pang baryong maaring pagharian ng kadiliman at marami pang inosinteng nangangailangan ng tagapagtanggol. Kasapit ng madaling araw, tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Isanabit niya sa kanyang lig ang kanyang agimat na minana mula sa kanyang lolo. Ikinarga niya ang lumang itak ng pare. At nang hindi mapansin ng karamihan ay nilisan niya ang baryo. Habang naglalakad siya sa daan palabas ng San Isidro, sumikat ang unang sinag ng araw sa kabundukan ng Siquijor. Sa likuran niya ay naiwan ang isang baryong malaya na sa takot. Sa kanyang harapan naman ay panibagong paglalakbay, panibagong laban at panibagong mga lihim na naghihintay sa dilim. Ngunit tulad ng dati, handa si Ramon na harapin ang mga ito. Sapagkat hanggat may kasamaan sa mundo, may mga taong naglalakas loob na tumindig laban dito. Wakas. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pasubscribe naman po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po mga katakot.